So, eto na nga. Pagkatapos ng ilang araw nating pagpupuyat, pagpapagod, paggagayat, pagsasanding, ay nako, Diyos ko, eto, sulit na sulit guys yung ating ginawang pitak. Yan, 20 holes. Maraming salamat kay Sir Romel ng Makati. Ayan, ito yung prosesong ginagawa natin sa paggawa ng pitak na Cebu style. So ginamitan natin siya ng mas makapal na acrylic na 3mm dahil sa sobrang bigat na ng ating pitak ay baka bumigay pag manipis ang nilagay natin ng acrylic, no? So nagsigurado tayo na hindi siya babaluktot, kaya nilagyan natin ng 3mm na acrylic. So yan, nagsasanding tayo dyan ng dahan-dahan lang kasi baka tamaan yung ating pitak. So yan yung kaha, inaayos natin. So yan, naglagay tayo ng pandikit din ng ating shoe glue. Yan, pinapatuyo natin. Saka nilinis na rin natin kasi may mga alikabok. So ito yung kinalabasan ng ilang araw na ating pagpupuyat, yan, pagpapagod para matapos itong project na to. So hindi pa rin natapos guys, nag-request pa ang ating buyer na lagyan daw ng pangalan niya. So ito, gumawa tayo ng layout ng kanyang pangalan. Yan. So ginawa natin siya ng simple lang. Ayan. So yan ang pangalan niya, yan ang pangalan ng buyer natin. So i-laser ulit natin yan para solid at maganda ang kanyang pitak. Yan. So ilagay na natin dyan sa ating laser engraver. So inabot din to ng almost 20 minutes sa pag-engrave. So ganyan lang kalaki ang ginawa natin para hindi naman masayang yung kahoy kasi ang laser sinusunog niya yung kahoy. Yan, dyan siya nag-engrave. So eto na nga, kung umabot ka sa video na to, yun, gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa pag-follow at pagsuporta sa ating page. Ayan, maraming salamat guys. So ayan, binalot na natin at ipapaship na natin through Lalamove. Syempre hindi mawawala yung sticker natin dyan. Baka gagamba kay Just PH yan. Maraming salamat guys.